Ipinagpalit sa yaman, itinapon na parang basura habang dinadala ang anak niya sa sinapupunan. Si Maya, nilunod sa kasinungalingan habang sila'y nagpapakasasa sa karangyaan. Wala kang halaga, malamig niyang sabi, at ang pinto ay isinara. Ngunit isang testamento ang babago sa lahat. Ang dating martir ay muling isisilang bilang isang reyna. Paano niya babawiin ang lahat ng inagaw sa kanya nang hindi gumagamit ng dahas, kundi ng talino at kapangyarihan? Huwag kang mag-alala. Pipirmahan niya ang annulment. Matanda na yon. Pagod na ako sa amoy kusina niya. Ang mga salitang yon, malinaw at matalas na tila kutsilyong humiwa sa katahimikan ng hapon, ay nagmula sa kabilang panig ng nakasaradong pinto ng aming silid. Hawak ko pa sa aking nanginginig na kamay ang puting polo ni Marcus, ang aking asawa. Kalilinis ko lang nito at katatapos lang tahiin ang natanggal na butones malapit sa kuwelyo. Ang sinulid na ginamit ko ay kaparehong-kapareho ng kulay ng tela. Isang maliit na detalye na palagi kong sinisigurado dahil alam kong ayaw niya ng anumang gusot o kapintasan sa kanyang kasuotan. Inamoy ko pa ito sandali. Ang pamilyar na amoy ng sabong panlaba na hinaluan ko ng kaunting pabango. Ang amoy na alam kong magugustuhan niya pagsuot niya nito bukas para sa isang importanteng meeting. Ngunit ang bawat salitang binitiwan niya sa telepono ay parang laso na unti-unting kumakalat sa aking buong sistema. Nabitawan ko ang damit. Gumaan ang aking kamay nang hindi ko namamalayan at tahimik itong bumagsak sa sahig na parang isang puting bandera ng pagsuko. Ang pagkabog ng dibdib ko ay hindi na isang simpleng tibok, kundi isang mabigat na pagpadyak sa loob ng aking katawan, sapat na para maramdaman ko ang panginginig hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Amoy kusina. Iyon pala ang tingin niya sa akin. Ang bawat patak ng pawis ko sa paghahanda ng paborito niyang adobo. Ang bawat langhap ko ng usok mula sa sinaing. Ang lahat ng pag-aalaga na inakala kong pagmamahal. Iyon pala ay isang amoy na kanyang kinasusuklaman. Dahan-dahan kong pinihit ang siradura at binuksan ang pinto. Nandoon siya, nakatalikod sa akin, nakatayo malapit sa bintana, hawak ang kanyang telepono. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng pangako na hindi para sa akin. Nang maramdaman niya ang aking presensya, lumingon siya. Walang bakas ng gulat sa kanyang mga mata, tanging malamig na pagkainis. "Kanina ka pa dyan?" tanong niya. Ibinaba ang telepono. Hindi ako makasagot. Parang may bumabara sa aking lalamunan. Isang bolang apoy na lumalamon sa lahat ng salitang gusto kong isumbat. Ipinakita ko lang ang aking mga mata. Mga matang puno ng tanong na hindi ko kayang bigkasin. "Narinig mo pala," sabi niya. Hindi bilang isang tanong kundi isang pag-amin. Mas mabuti na rin. Para hindi na tayo magsayang ng oras. "Maya, I want an annulment." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina, si Aling Zeni. May dala siyang isang baso ng juice na halatang para kay Marcus. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. "Marcus, anak, nandito na ang juice mo," sabi niya, bago bumaling sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghuhusga. "Oh, anong drama na naman ito, Maya? Huwag mo nang pahirapan ng anak ko. Pumayag ka na sa gusto niya. Ano bang maibibigay mo sa kanya? Isa ka lang pabigat." Ang bawat salita ni Aling Zeni ay karagdagang patalim na sumasaksak sa akin. Ngunit wala nang masasakit pa sa ginawa ni Marcus. Kinuha niya ang isang brown envelope sa ibabaw ng kanyang mesa at inihagis ito sa kama. Kumalat ang laman niyon, mga litrato. Mga litratong hindi ko kailanman inasahang makita. Isang babae, maganda at mukhang mayaman, na masayang nakangiti habang hawak ang kanyang tiyan na medyo malaki na. At sa tabi niya, si Marcus. Ang mga kamay ay nakapatong din sa tiyan ng babae. Mayroon pang isang litrato, isang malabong imahe mula sa isang screen ng monitor
na may maliliit na hugis na alam kong ano. Isang ultrasound. Clara is pregnant. Malamig na sabi ni Marcus, tinuturo ang mga litrato. Mas may karapatan siya sa'yo. She can give me a real family, a successful one. Hindi tulad mo. Napatakip ako sa aking bibig. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang balita na ipinagdamot kong sabihin sa kanya sa takot na baka hindi pa tamang panahon. Ang sikretong nagbibigay sa akin ng lakas sa loob ng nakaraang ilang araw. Ang katotohanang nagdadalang tao rin ako ay biglang naging abo sa aking lalamunan. Paano ko sasabihin ngayon? Paano ko ilalaban ang isang buhay na hindi pa nakikita laban sa isang buhay na nakalarawan na? Hindi na ako binigyan ni Marcos ng pagkakataong magsalita. Mula sa ilalim ng kama, hinila niya ang isang luma kong maleta. Isa na halatang inihanda na niya. Binuksan niya ang aparador. Walang awang hinablot ang iilang damit ko at inihagis sa loob ng maleta. Lumayas ka, sabi niya. Ang kanyang tinig ay walang bahid. Anumang emosyon, itinulak niya ang maleta papalapit sa akin. Simula ngayon, wala ka nang babalikan sa pamamahay na to. Itinulak niya ako palabas ng silid, palabas ng sala. Hanggang sa makarating kami sa pintuan, si Aling Zenny ay nakasunod lang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lubos na kasiyahan. Binuksan ni Marcos ang pinto at ang malamig na hangin ng papalubog na araw ay yumakap sa akin. Marcos, pakiusap. Nagmakaawa ako. Ang mga luha ay tuluyan nang bumuhos mula sa aking mga mata. Ang anak natin. Ngunit bago ko pa man madugtungan ang aking sasabihin, isinara na niya ang pinto ng may puwersa. Ang pagyanig nito ay naramdaman ko hanggang sa aking kaluluwa. Narinig ko ang tunog ng bakal sa loob ng seradura, isang maliit na ingay na tuluyang tumapos sa 10 taon ng aking buhay. Nakatayo ako roon, sa labas ng bahay na minsan kong tinawag na tahanan, kasama ang isang maleta at isang pusong pinira-piraso. At kasabay ng pagbagsak ng aking mga luha, naramdaman ko ang unang patak ng ulan sa aking pisngi. Ang tunog ng seradura mula sa malaking bahay na yon ay tila huling pako sa kabaong ng aking pag-asa. Wala na. Tapos na. Ang bawat hakbang ko palayo sa gate ay parang hinihila ng isang kadenang gawa sa tingga. Ang ulan na kanina ay ambon lamang, ngayon ay bumubuhos na nang walang awa. Sumasabay sa agos ng luha sa aking pisngi. Hila-hila ko ang aking maleta. Ang gulong nito ay kumakayod sa sementadong kalsada, habang ang lamig ay unti-unting sumusuot sa aking basang damit, nanunuot hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto. Wala akong payong, wala akong masakyan, at higit sa lahat, wala akong mapuntahan. Napahawak ako sa aking tiyan. Kapit ka lang anak, bulong ko sa hangin, huwag kang bibitaw kay nanay. Naglakad ako nang naglakad hanggang sa ang mga magagarang ilaw ng subdivision ay napalitan ng aandap-andap na poste ng kuryente. Ang amoy ng mamahaling pabango ng mga hardin ay napalitan ng masangsang na amoy ng basang lupa, kanal, at pinaghalong usok ng mga sasakyan. Nakarating ako sa gilid ng San Roque, isang lugar na puno ng mga bahay na tila pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ito ang dilim ay hindi nakakatakot, kundi tila isang kumot na nagtatago sa kahirapan ng buhay. Ang gutom at pagod ay nagsimulang maningil. Ang aking paningin ay lumabo. Tila umiikot ang paligid. Ang huli kong naaalala ay ang pakiramdam ng aking mga tuhod na bumigay at ang lamig ng basang semento na sumalo sa aking mukha bago ako nilamon ng dilim. Nagising ako sa amoy ng luya at mainit na sabaw. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Hindi pamilyar ang kisame. Hindi ito ang makinis na puting kisame ng aming kwarto ni Marcos. Ito ay gawa sa yero na may mga bakas ng kalawang
at ilang butas na tinapala ng tarpaulin. Ang tunog ng ulan ay mas dinig dito, parang mga maliliit na bato na tumatama sa bubong, isang ritmong mabilis at walang humpay. Gising ka na pala, Hija! Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Isang matandang babae ang nakaupo sa isang maliit na bangkito sa tabi ng higaan. Ang kanyang buhok ay puti na at nakapusod. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa awa at kabaitan. May hawak siyang isang mangkok na umuusok pa. Nakita kitang nakahandusay sa labasan ng eskinita kagabi. Pagpapatuloy niya habang iniaabot sa akin ang mangkok. Basang-basa ka at nanginginig. Mabuti na lang at naitakbo kita rito bago ka tuluyang magkasakit. Kumain ka muna ng lugaw. Mainit yan. Pampainit ng sikmura. Tinangka kong bumangon, ngunit naramdaman ko ang sakit ng aking katawan. Inalalayan niya ako ng marahan. Kinuha ko ang mangkok. Ang init nito sa aking mga palad ay tila isang himala. Sa unang higop ko ng lugaw, naramdaman ko ang pagapang ng init sa aking lalamunan pababa sa aking tiyan. Ito ay simpleng pagkain. Bigas, tubig, luya, at kaunting asin. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko. Mas masarap pa kaysa sa mga steak at wine na pinagsasaluhan namin noon ni Marcos. Habang kumakain, napansin ko ang suot ko. Hindi na ito ang basang blusa at palda na suot ko kagabi. Nakasuot ako ng isang malaking t-shirt na kupas na ang kulay at amoy sabong panlaba na nakadikit sa tela dahil sa init ng araw. Damit yan ng anak ko noong dalaga pa siya. Paliwanag ng matanda. Tila nabasa ang aking isip. Ako nga pala, si Aling Teresita. Maya po, sagot ko. At sa pagbanggit ko ng aking pangalan, muling bumalik ang lahat ng sakit. Ang pagtataboy, ang mga insulto, ang katotohanang wala na akong asawa. Ang mga luhang akala ko ay naubos na kagabi ay muling pumatak, humahalo sa mainit na lugaw. Hindi nagtanong si Aling Teresita. Hindi siya nang usisa kung bakit ako nasa labas o kung sino ang ama ng dinadala ko. Sa halip, lumapit siya at niyakap ako. Ang kanyang yakap ay amoy efficacent oil at luma, ngunit malinis na damit. Isang yakap ng ina na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa loob ng maliit at tagbi-tagping bahay na yon, sa gitna ng bagyo, naramdaman ko ang isang uri ng kaligtasan na hindi ko naramdaman sa malaking mansyon ni Marcos. Biglang umilaw at nag-vibrate ang aking telepono na nakapatong sa isang maliit na mesa sa tabi ng higaan. Ang liwanag nito ay tila isang banta sa madilim na kwarto. Pinunasan ko ang aking mga luha at inabot ito. Isang numero na hindi nakarehistro. Hello? Ang boses ng isang babae ang sumagot sa kabilang linya. Humihingal at bakas, ang takot sa bawat salita. Agad kong nakilala ang tinig. Si Aling Nena, ang matalik na kapitbahay ng aking ama sa probinsya. Maya, anak, huwag kang mabibigla. Panimula niya. Ngunit ang tono pa lang niya ay sapat na para magpatindig ng aking mga balahibo. Ang init na ibinigay ng lugaw kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng isang matinding lamig na nanggagaling sa loob ng aking dibdib. Bakit po, Aling Nena? Anong po nangyari? Ang boses ko ay halos pabulong na lamang, takot na takot sa isasagot niya. Ang tatay carding mo. Nakita namin siyang nakahandusay sa tapat ng pinto niya kaninang umaga. Dinala namin siya agad sa ospital. Inatake siya sa puso, Maya. Kritikal ang kondisyon niya. Kailangan kanya rito, ngayon din. Ang telepono ay dahan-dahang dumulas mula sa aking nanginginig na mga daliri at bumagsak sa kama. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa sandaling iyon. Ang mga dingding na gawa sa yero ay parang sumisikip. Tinatanggalan ako ng hangin. Kahapon lamang nawalan ako ng asawa at tahanan. At ngayon,
Sa gitna ng aking pagbagsak, tila gusto pa ng tadhana na kunin ang nag-iisang taong natitira sa akin na tunay na nagmamahal. Napansin ni Aling Teresita ang biglang pamumutla ng aking muka. Agad niyang ibinaba ang hawak niyang baso ng tubig at lumapit sa akin. Hinawakan ng aking magkabilang balikat upang patatagin ako. Anong nangyari, Hija? Sino yon? Nag-aalalang tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Tumingin ako sa kanya, ngunit hindi ko siya nakikita. Ang nakikita ko ay ang imahe ng aking ama. Ang kanyang magaspang na mga kamay na nagtatrabaho sa bukid para lang mapag-aral ako. Ang kanyang matamis na ngiti tuwing uuwi ako galing Maynila. At ang huli naming pag-uusap kung saan tiniyak ko sa kanya na masaya ako sa piling ni Marcos. Nagsinungaling ako noon para hindi siya mag-alala. At ngayon, baka huli na ang lahat para sabihin sa kanya ang totoo. Ang tatay ko po, ang tanging nasabi ko habang ang mga luha ay muling nag-unahan sa pagpatak. Nasa ospital siya, agaw buhay. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang aking mga tuhod ay parang halaya. Wala akong lakas. At higit sa lahat, isang malupit na katotohanan ang sumampal sa akin. Wala akong pera. Wala akong sasakyan. Ni hindi ko alam kung paano ako makakarating sa kanya bago mahuli ang lahat. Ang aking pitaka ay laman lamang ng ilang barya. At ang mga card na bigay ni Marcos ay tiyak na pinutol na niya kanina pa. Napaupo ako sa gilid ng kama. Sapo ang aking noo. Paano ko ililigtas ang tatay ko kung sarili ko nga ay hindi ko kayang isalba? Ang desperasyon ay gumapang sa aking lalamunan, isang mapait na lasa ng kawalan ng kapangyarihan. Diyos ko, bulong ko sa hangin, isang panalangin na puno ng takot. Huwag muna ngayon, huwag naman po sabay-sabay. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa pagbuhos na parang nakikiayon sa bagyong nanalasa sa loob ng aking puso. Ang bawat patak sa bubong ay tila orasan na nagbibilang ng natitirang oras ng aking ama habang ako ay nakaupo dito, walang magawa at walang kalaban-laban. Ang ulan ay tila nakikiramay sa aking pagmamadali. Ang bawat patak ay sumasabay sa mabilis na pintig ng aking puso. Wala akong dalang payong at mas lalong wala akong dalang pera. Ngunit ang takot na mawalan ng ama ay mas matimbang kaysa sa hiya. Haharap sana ako kay Aling Teresita upang mangutang. Kahit alam kong kapos din siya, ngunit naunahan niya ako. Iniabot niya sa akin ang isang lumang panyo na nakabuhol. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang ilang gusot na perang papel at mga barya. Ang kanyang ipon na marahil ay para sa kanyang gamot o pagkain. Huwag ka nang mag-atubili, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit habang isinasara ang aking palad sa paligid ng pera. Kailangan ka ng tatay mo. Sige na, lumakad ka na. Ang luhang pumatak mula sa aking mga mata ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng utang na loob na hindi ko alam kung paano babayaran. Tumakbo ako palabas, sumakay ng jeep na punong-puno ng mga pasaherong basang-basa rin at pagod, ngunit ang ingay ng makina at usok ng tambutso ay tila wala sa aking pandinig. Ang tanging naririnig ko ay ang aking sariling dasal. Paulit-ulit, humihiling sa langit na bigyan pa ako ng kahit kaunting oras. Pagdating ko sa pampublikong ospital, sinalubong ako ng amoy ng alkohol na humalo sa amoy ng pawis at kawalan ng pag-asa. Ang pasilyo ay puno ng mga pasyenteng nakahiga sa mga stretcher. Ang iba ay sa sahig na lamang nakaupo. Nagmadali ako patungo sa ward kung saan sinabi ni Aling Nena na naroon si tatay. At doon, sa dulo ng silid, nakita ko siya. Ang tatay Carding na kilala kong malakas, ang haligi ng aming tahanan na kayang buhatin ang sako-sakong bigas ay ngayoy tila isang tuyot na dahon na lamang
na nakaratay sa kama. Ang kanyang balat ay kulubot at maputla, at ang kanyang paghinga ay mababaw. Tila hinahabol ang bawat hibla ng hangin. Maraming nakakabit na tubo sa kanyang katawan at ang tunog ng makina sa kanyang tabi. Isang maindayog, ngunit nakakatakot na ritmo, ang tanging nagsasabing lumalaban pa siya. Lumapit ako at hinawakan ng kanyang kamay. Ang lamig nito ay gumapang sa aking balat, isang matinding kaibahan sa init ng pagmamahal na lagi niyang ipinararamdam sa akin. Tay, ang bulong ko, ang boses ko ay basag at puno ng pagsisisi. Nandito na po ako, nandito na si Maya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo na ang mga ito, ngunit nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang isang munting kislap ng pagkilala at saya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang lumabas lamang ay isang paos na hangin. Inilapit ko ang aking tainga sa kanyang bibig. Patawad, anak. Ang hirap na hirap niyang bigkas. Wala akong maibibigay na magandang buhay sa'yo. Patawad kung naging mahirap tayo. Umiling ako ng mabilis. Ang mga luha ay umaagos sa aking mukha at pumapatak sa kanyang braso. Huwag mong sabihin yan, Tay. Ibinigay mo ang lahat. Ikaw ang pinakamabuting ama sa mundo. Humugot siya ng malalim na hininga. Tila tinitipon ang huling lakas na natitira sa kanyang katawan. Itinuro niya ang ilalim ng kanyang kama gamit ang nanginginig na daliri. Ang lata, bulong niya. Kunin mo. Para sa'yo yan. Buksan mo lang kapag wala na ako. Yumuko ako at kinapa ang ilalim ng kama. Naramdaman ko ang malamig na metal ng isang lumang biscuit tin can. Kinalawang na ang mga gilid at may mga gasgas ng panahon. Nang iangat ko ito at ipakita sa kanya. Isang mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tila iyon ang huling misyon na hinihintay niyang matapos. Mahal na mahal kita. Maya. At kasabay ng pagbigkas niya ng aking pangalan, naramdaman ko ang pagbigat ng kanyang kamay sa aking palad. Ang dibdib niya ay tumigil sa pagtaas-baba. Ang maindayog na tunog ng makina kanina ay biglang nagbago. Napalitan ito ng isang mahaba at matinis na tunog na pumuno sa buong kwarto. Isang tunog na walang hanggan at walang awa. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Niyakap ko ang katawan ng aking ama. Ang aking mukha ay ibinaon sa kanyang dibdib na hindi na tumitibok. At doon ko ibinuhos ang lahat ng sakit ng pagiging ulila. Wala na si Marcos. Wala na ang bahay. At ngayon, wala na rin ang tatay. Ako na lang mag-isa. Ako at ang batang nasa sinapupunan ko. Lumipas ang ilang oras na parang isang panaginip. Ang mga proseso ng ospital, ang pag-aasikaso sa bangkay, ang lahat ay ginawa ko ng parang robot. Sa huli, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa isang madilim na sulok ng waiting area. Yakap-yakap ang kalawanging lata na ipinamana niya. Bakit ito ang iniwan niya? Barya? Mga lumang litrato? Ano ang silbi nito sa akin ngayon na wala na akong makain at wala na akong matutuluyan? Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng ospital, naisipan kong buksan ang lata. Ang takip nito ay mahigpit. Tila ayaw pa ring ibunyag ang sikreto. Ginamitan ko ito ng lakas at sa wakas, bumigay din ito. Bumungad sa akin ang amoy ng lumang papel at nakaraan. Sa ibabaw ay mga litrato ko noong bata pa ako, nakasakay sa balikat ni tatay. Pareho kaming nakangiti kahit butas ang aming mga damit. Sa ilalim nito ay may isang makapal na sobreng kulay kayumanggi, selyado at mukhang formal. Kinuha ko ang sobre. Mabigat ito. Sa likod, nakasulat ang pangalan ko sa pamilyar na sulat kamay ni tatay. Para kay Maria Isabel. Pinunit ko ang selyo at hinugot ang laman. Hindi ito pera. Ito ay mga dokumentong may tatak ng mga abogado at selyo ng gobyerno. Ang unang papel na nabasa ko ay isang deed of donation at isang last will and testament
na galing sa isang pangalang hindi ko kilala, ngunit ang apelyido ay kapareho ng sa aking ina na namatay noong ipinanganak ako. Binasa ko ang unang talata ng sulat na nakaipit sa mga dokumento. Ang sulat ni tatay, "Anak, patawarin mo ako sa paglilihim. Ang lolo mo, bago siya namatay, ay ipinagkatiwala sa akin ang lahat para protektahan ka mula sa mga taong habol lang ay ang yaman ng pamilya. Hinintay kong maging matatag ka. Ang lahat ng ito, ang lupa, ang mga gusali, at ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa mo, sa'yo ang lahat ng yon." Nabitawan ko ang papel. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa aking paningin. Ang kumpanya kung saan nagpapakahirap si Marcus para umakyat sa posisyon. Ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Clara? Hindi. Binasa ko ulit ang huling linya ng legal na dokumento. Saul Harris, Maria Isabel D. Cortez. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong iniaangat ang tingin. Ang mundo sa paligid ko ay nanatiling maingay, magulo, at mabaho. Ngunit sa loob ng aking isipan, may isang napakalaking pader ang gumuho. Ako, ang babaeng pinalayas dahil sa pagiging mahirap at amoy kusina, ay hawak ngayon ang susi ng kaharian na kinabibilangan ng mga taong umapi sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig sa papel na yon. Ang mga salita ay tila lumulutang, hindi pumapasok sa aking isipan dahil sa tindi ng revelasyon. Saul Harris, tagapagmana. Ako, ang babaeng namamalimos ng pagmamahal sa asawa at tinatapak-tapakan ng biyenan. Ang ingay ng ospital, ang tawanan ng mga nurse sa station, ang ungol ng mga pasyente sa sakit, ang tunog ng mga bakal na kama na itinutulak sa pasilyo ay tila naging malayo at mahina. Ang tanging malinaw ay ang boses ni tatay na tila bumubulong mula sa sulat na hawak ko. Binasa ko muli ang liham. Sa pagkakataong ito ay mas dahan-dahan ninanamnam ang bawat habilin. Mahal kong Maya, alam kong marami kang tanong. Siguro ay nagagalit ka dahil pinalaki kita sa hirap, gayong mayaman pala ang iyong lolo. Pero anak, ito ang huling hiling ng iyong ina bago siya bawian ng buhay. Takot siya noon na baka lumaki kang tulad ng mga kamag-anak nating nilamon ng pera, mga taong walang kaluluwa na ang tingin sa tao ay base lamang sa laman ng bulsa. Kaya itinago namin ito. Gusto kong matuto kang mabuhay ng simple. Gusto kong makilala mo ang tunay na halaga ng paggawa, ng pagsasakripisyo, at ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ngayong hawak mo na ito, alam kong handa ka na. Ang yaman na ito ay hindi para ipagmalaki, kundi para gamitin sa tama. Huwag mong hayaang baguhin ka ng pera, anak. Ikaw pa rin si Maya, ang mabait at mapagmahal kong prinsesa. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkaunawa. Kaya pala laging sinasabi ni tatay na ang tunay na yaman ay nasa puso. Hindi iyon talinghaga lamang, iyon ay isang paalala. Inilipat ko ang aking tingin sa mga legal na dokumento. Naroon ang listahan ng mga ari-arian, mga lupain sa probinsya, mga commercial buildings sa Makati, at ang pinakamalaki sa lahat, ang majority shares ng Prime Horizon Holdings. Napatakip ako sa aking bibig upang pigilan ang isang hagulgol na gustong kumawala. Prime Horizon Holdings. Ito ang kumpanyang pinapasukan ni Marcus. Ito ang kumpanyang sinasamba niya. Ilang gabi ko siyang pinanood na nag-aaral, nagpapakahirap gumawa ng mga presentation, at nagrereklamo tungkol sa mga may-ari na hindi man lang daw siya mapansin. Ilang beses niyang ipinamukha sa akin na kailangan niyang magtagumpay dito para makaahon kami sa hirap. Ilang beses niyang sinabi na si Clara ang susi dahil ang ama ni Clara ay isa sa mga board members. Ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Ang asawang itinakwil niya dahil sa pagiging mahirap at walang silbi
ay siya palang nagmamay-ari ng tronong pilit niyang inaabot. Ipinagpalit niya ang may-ari ng buong karagatan para sa isang taong may hawak lang na isang timba ng tubig. Dahan-dahan kong itinupi ang mga papel at ibinalik sa loob ng lata. Niyakap ko ito ng mahigpit. Sa gitna ng malamig na pasilyo ng pampublikong ospital, suot ang kupas na damit na hindi akin at walang laman ang tiyan. Naramdaman ko ang isang kakaibang init na sumibol sa aking dibdib. Hindi ito ang init ng tagumpay, kundi ang init ng dignidad na matagal nang ninakaw sa akin. Tumayo ako. Ang aking mga tuhod ay nanginginig pa rin, pero hindi na dahil sa takot. May bagong lakas na dumadaloy sa akin, galing sa alaala ni tatay at sa buhay na dinadala ko sa aking sinapupunan. Kailangan kong kumilos, hindi para sa akin, kundi para sa tatay na hindi man lang nabigyan ng maayos na libing. Dinukot ko ang huling barya sa bulsa ng panyo na ibinigay ni Aling Teresita. Pumunta ako sa payphone sa dulo ng hallway, nanginginig ang aking mga daliri habang dial ang numero na nakasulat sa isang maliit na business card na nakastaple sa likod ng Last Will and Testament. Attorney Rodolfo Manansala. Ang bawat ring ng telepono ay tila tumatagal ng isang oras. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis, halos sumabog sa aking dibdib. Paano kung hindi totoo? Paano kung panaginip lang ito? Hello? Law Office of Attorney Manansala. Sagot ng isang formal na boses ng babae sa kabilang linya. Huminga ako ng malalim. Kinailangan kong ipunin ang lahat ng natitira kong tapang. Ang boses na lumabas sa aking bibig ay hindi ang boses ng dating Maya na sunod-sunuran. Ito ay boses ng isang anak na tumutupad sa huling habilin ng kanyang ama. Nais ko pong makausap si Attorney Manansala. Sabi ko, ang aking tinig ay mababa ngunit matatag. Sabihin niyo po, tumatawag ang anak ni Carding, si Maria Isabel Cortez. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan na tila ba pinoproseso ng kausap ko ang bigat ng pangalang binanggit ko. Ma'am. Ang boses ng sekretarya ay biglang nagbago, naging magalang at tila kinakabahan. Sandali lang po, ipapasa ko po kayo kay attorney. Matagal na po kayong hinihintay. Matagal na akong hinihintay. Napahawak ako sa salamin ng telephone booth at tiningnan ang aking refleksyon. Mugto ang mga mata, magulo ang buhok, at maputla ang mukha. Pero sa likod ng pagod na anyo na yon, nakita ko ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang apoy ng pag-asa. Binaba ko ang telepono pagkatapos ng maikling pag-uusap. Darating daw si attorney agad. Sasagutin daw ng opisina ang lahat ng gastusin sa ospital at sa libing. Naglakad ako pabalik sa bangkay ni tatay. Hinaplos ko ang kanyang malamig na noo sa huling pagkakataon bago siya kunin ng mga taga-morgue. Huwag kang mag-alala, tay, bulong ko. Magpapahinga ka na at ipapangako ko, hindi masasayang ang sakripisyo mo. Sisiguraduhin kong magbabayad sila, hindi sa dahas, kundi sa paraang hinding-hindi nila malilimutan. Lumabas ako ng ospital. Ang ulan ay tumila na. Ang kalangitan ay madilim pa rin, ngunit sa silangan, may maliit na guhit ng liwanag na sumisiksik sa mga ulap. Ang bukang liwayway, hahayaan ko muna silang magpakasaya. Hahayaan ko munang isipin ni Marcus at Aling Zenny na nanalo na sila. Hahayaan ko silang umakyat ng mataas na mataas. Dahil sa oras na ipakilala ko na ang sarili ko, mas masakit ang magiging lagapak nila. Pero sa ngayon, kailangan kong bumalik kay Aling Teresita. Kailangan kong bumalik sa San Roque. Dahil bago ako maging reyna ng Prime Horizon, kailangan ko munang matutunan kung paano maging boses ng mga taong katulad nila. Mga taong walang boses, walang kapangyarihan, at tanging utang na loob at pagmamahal lang ang yaman. Doon magsisimula ang aking pagbangon. Ang pagdating ni Attorney Rodolfo Manansala ay hindi sa pamamagitan ng ingay o gulo,
kundi sa isang tahimik na pagpasok ng isang itim na sasakyan sa harap ng ospital. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking may katandaan na nakasuot ng formal na barong. Ang kanyang tindig ay puno ng respeto at awtoridad. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang bahagyang pagtutubig ng kanyang mga mata, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala. Tila nakita niya ang aking ama sa aking mukha. Sa loob ng ilang oras, ang mundo ko ay nagbago. Mula sa malamig na sahig ng ward, inilipat kami sa isang pribadong silid para sa maayos na pag-aasikaso. Ang mga papeles na dati nagpapasakit sa ulo ko ay siya na ang umako. Ang libing ni tatay na akala ko ay magiging isang simpleng hukay lamang sa lupa ay naging isang marangal na paghatid sa kanyang huling hantungan. Sa sementeryo, habang ibinababa ang kabaong ni tatay, hindi ko na naramdaman ang ulan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang mainit na kamay ni Aling Teresita na nakahawak sa aking balikat. Siya lang ang naroon. Wala si Marcus, wala si Aling Zenny. Sinubukan kong tawagan si Marcus gamit ang telepono ng ospital kanina. Ngunit ang tanging sumagot sa akin ay ang boses ng operator na nagsasabing hindi maabot ang numero. Marahil ay abala sila sa pagdiriwang ng pagbubuntis ni Clara. Abala sila sa pagbuo ng pamilyang matagal nilang pinangarap habang ang pamilya ko ay inililibing ko sa lupa. Magpakatatag ka, Maya, bulong ni Aling Teresita habang inihahagis ko ang puting rosas sa ibabaw ng kabaong. Hindi natutulog ang Diyos. Tama siya. Hindi natutulog ang Diyos at sa pagkakataong ito, gising na rin ako. Matapos ang libing, dinala ako ni Attorney Manansala sa kanyang opisina sa Makati. Ito ay nasa pinakamataas na palapag ng isang gusali na dati ay tanaw ko lang mula sa bintana ng bus. Ang sahig ay gawa sa makintab na marmol at ang dingding ay salamin na nagpapakita ng buong lungsod. Ito ang lahat ng iniwan ng iyong ama at lolo, panimula ni attorney, habang inilalapag ang makakapal na folder sa mahabang mesa. Ang Prime Horizon Holdings ay isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Ang iyong lolo ang founder at ang iyong ama ang silent partner na humawak ng shares matapos ang gulo sa pamilya noon. Ngayon, sa bisa ng dokumentong ito, ikaw na ang may hawak ng 51% ng kumpanya. 51%, higit sa kalahati. Ibig sabihin, ako ang may huling salita. Kinuha ko ang listahan ng mga empleyado at opisyal. Ang aking daliri ay dahan-dahang dumaan sa mga pangalan hanggang sa huminto ito sa isang pamilyar na hilera. Marcos de los Santos, Senior Vice President for Operations. Clara Elizalde, Head of Marketing. Napangiti ako ng mapait. Senior Vice President. Iyon pala ang promotion na ipinagmalaki niya noong nakaraang linggo. Ang promotion na nakuha niya dahil sa impluwensya ng ama ni Clara. Anong gusto mong gawin natin, Mamaya? Tanong ni Attorney Manansala. Gusto mo bang ipatanggal sila agad? Isang pirma mo lang at mawawalan sila ng trabaho ngayon din. Tinitigan ko ang pangalan ni Marcus. Naalala ko ang sakit ng pagtaboy niya sa akin. Naalala ko ang sinabi niya, wala ka nang babalikan. Kung tatanggalin ko siya ngayon, magugulat siya. Oo, pero makakahanap siya ng ibang trabaho. May pera pa si Clara. Masyadong madali. Masyadong mabilis. Umiling ako. Hindi, attorney. Huwag mo silang gagalawin. Hayaan mo silang manatili sa pwesto. Kumunot ang noo ng abogado, tila nagtataka. Pero ma'am, gusto kong maramdaman nila na nasa tuktok na sila. Paliwanag ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim. Dahil mas masakit ang pagbagsak kapag nandoon ka na sa taas. At gusto kong ako ang magiging dahilan ng pagbagsak na yon. Habang nakaharap sila sa akin, kinuha ko ang ballpen. Ang tinta nito ay itim, kasing itim ng gabi ng pagpapalaya sa akin.
Pero may gusto akong ipagawa bilang unang utos ko. Dagdag ko, ano po iyon? I-freeze ang San Roque Redevelopment Project. Madiin kong sabi. Iyon ang proyekto ni Marcus. Iyon ang kanyang baby. Ang ticket niya para maging partner sa kumpanya. Ang plano niyang gibain ang tirahan ni na Aling Teresita para tayuan ng mall. Ipadala ang memo bukas na bukas din. Utos ko. Ilagay mo sa rason. Pending review by the new chairman of the board. Masusunod, ma'am. Sagot ni Attorney Manansala. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang respeto sa kanyang mga mata na hindi dahil sa awa, kundi dahil sa nakita niyang determinasyon sa akin. Pinirmahan ko ang dokumento. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay parang pagkakasa ng isang baril. Maria Isabel D. Cortez. Wala na si Maya, ang martir na asawa. Ang kaharap ng salamin ngayon ay isang babaeng may bitbit na pangalan, kapangyarihan, at isang misyon. Paglabas ko ng opisina, dumaan ako sa isang salon. Tiningnan ko ang aking sarili sa malaking salamin. Mahaba ang buhok ko, magulo, at sumisimbolo sa mga taon ng pagpapabaya sa sarili para pagsilbihan ng iba. Gupitan niyo ako, sabi ko sa stylist. Yung maikli, yung matapang. Habang nalalaglag ang mga hibla ng aking buhok sa sahig, pakiramdam ko ay tinatanggal ko rin ang bigat ng nakaraan. Ang babaeng lumabas sa salon na yon ay hindi na ang babaeng umiiyak sa ulan. Nakataas ang noo. Suot ang isang simpleng itim na damit na binili ni attorney. Sumakay ako sa sasakyan, pabalik sa tinutuluyan ni Aling Teresita. Hindi ako titira sa mansyon. Babalik ako sa San Roque. Doon ako mag-oopisina. Doon ko sisimulan ang aking paghahari. Dahil ang tunay na reyna, hindi nagtatago sa kastilyo. Ang tunay na reyna, nasa gitna ng kanyang nasasakupan, handang ipagtanggol sila mula sa mga halimaw na nagbabalat kayong tao. Marcus, Clara, Aling Zeni, maghanda kayo. Ang amoy kusina na tinatawanan nyo ay siya ring apoy na tutupok sa inyong lahat. Ang silid ng pulong sa ika-30 palapag ng Prime Horizon Tower ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, bagaman puno ito ng mga taong nagbubulungan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila hindi sapat upang palamigin ang ulo ni Marcus. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesa, hawak ang memo na ipinadala ni Attorney Manansala kanina. Ang papel ay halos mapunit sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Sino ang nag-utos nito? Ang gigil na tanong ni Marcus sa mga miyembro ng board na nakaupo sa paligid. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kwarto. Ang San Roque Project ay aprobado na. Bakit biglang ititigil ng isang bagong chairman na ni hindi pa natin nakikita? Si Clara na nakaupo sa kanyang kanan ay hinawakan ng braso ni Marcus upang pakalmahin ito. Suot niya ang isang mamahaling pulang bestida na sadyang idinisenyo upang agawin ang atensyon ng lahat. Ang kanyang tiyan ay hindi pa halata. Ngunit ang paraan ng paghaplos niya rito ay tila isang tropeyong ipinaparada sa mukha ng mundo. Calm down, honey. Malamig na sabi ni Clara, bagaman bakas sa mukha niya ang pagkainip. Baka matandang hukluban lang yang bagong may-ari na walang alam sa business. Daddy can talk to him later. Huwag mong stress-in ang sarili mo. Umupo si Marcus, ngunit ang kanyang panga ay nananatiling maiigting. Hindi pwedeng mawala ang project na to, Clara. Ito ang ticket ko para maging partner. Kapag nalaman ito ng daddy mo, hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang malaking dobling pinto sa dulo ng silid ay dahan-dahang bumukas. Ang mabigat na kahoy ay humiwalay sa hamban ng walang ingay. Ngunit ang epekto nito ay agad na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Pumasok muna si Attorney Manansala. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mababakas ng anumang emosyon. Sa likod niya, sumunod ang isang anino. Ang bawat hakbang ng bagong dating sa makintab na marmol na sahig ay lumikha ng isang maindayog na tunog na pumuno sa katahimikan ng silid.
Hindi ito ang mabibigat at pagod na hakbang ng isang matandang negosyante. Ito ay ang tiyak, pino, at matatag na lakad ng isang babaeng alam ang kanyang patutunguhan. Nang tumama ang liwanag ng chandelier sa kanyang mukha, narinig ko ang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng mga nasa loob. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na blazer at slacks na yumayakap sa kanyang hubog. Wala nang bakas ng duster na amoy kusina. Ang kanyang buhok, na dati ay mahaba at laging nakapusod dahil sa gawaing bahay, ngayon ay gupit lalaki, maikli, matapang, at nagbibigay diin sa kanyang leeg at panga. Ang kanyang muka ay walang kolorete, maliban sa mapulang lipistik na kasing kulay ng dugo. Si Marcus ay napatayo na parang kinuryente. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. Ang baso ng tubig sa harap ni Clara ay natabig ng kanyang siko dahil sa gulat at ang tubig ay tumapon sa mesa, ngunit walang pumansin dito. Maya, ang bulalas ni Marcus, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang tanong at isang insulto. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya sumagot. Tiningnan lang siya ni Maya, hindi ni Maria Isabel, gamit ang mga matang kasing lamig ng yelo. Nilampasan niya si Marcus na parang hangin. Nagpatuloy siya sa paglakad, patungo sa kabisera. Ang upuan sa dulo ng mesa na nakalaan lamang para sa pinakamataas na pinuno ng kumpanya. "Security!" Sigaw ni Marcus. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at kahihiyan. Paano nakapasok ang babaeng to dito? "Guard, ilabas niyo siya. This is a restricted area." Akmang lalapit ang mga gwardya na nasa pinto, ngunit itinaas ni Attorney Manansala ang kanyang kamay. Isang simpleng senyas na nagpatigil sa kanila. "Umupo ka, Mr. De Los Santos." Ang mariing utos ng abogado, ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit puno ito ng awtoridad na nagpatahimik kay Marcus. "Attorney, kilala ko ang babaeng yan," giit ni Marcus. Nandidiri niyang itinuro si Maya na ngayon ay nakatayo na sa harap ng silyang pang-chairman. "Siya ang asawa ko, ang ex-wife ko na pinalayas ko. Wala siyang karapatang tumapak dito. Katulong lang ang tingin niyan sa sarili niya." Tumawa ng mahina si Clara, isang tawang puno ng panghahamak. "Oh my God, Maya! Are you following us? Hanggang dito ba naman magmamakaawa ka? Wala kaming barya para sa'yo." Sa unang pagkakataon, nagsalita si Maya. Ang kanyang boses ay mababa, kalmado at malinaw. Ito ang boses ng isang taong tapos ng umiyak. "Tapos na ba kayo?" tanong niya. Walang sigaw, walang drama. 2 salita lang na nagpabigat lalo sa hangin sa loob ng kwarto. Humarap si Attorney Manansala sa buong board. Inayos niya ang kanyang kurbata at nagsalita ng formal. "Gentlemen and ladies," panimula niya habang nakatingin ng diretso kay Clara. "Ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat ang nagmamay-ari ng 51% ng shares ng Prime Horizon Holdings, ang anak at nag-iisang tagapagmana ni Don Carding Cortez, si Miss Maria Isabel Cortez." Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa kanina. Ang mukha ni Marcus ay unti-unting nawalan ng kulay. Mula sa pula ng galit ay naging abo ng takot. Ang ngisi sa labi ni Clara ay nagyelo. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Gulat na gulat. Dahan-dahang hinila ni Maya ang upuan sa kabisera at naupo. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Ang mga daliri ay magkakasalikop. Tiningnan niya isa-isa ang mga taong nasa paligid, bago ang kanyang tingin ay dumapo at nanatili kay Marcus. "Maupo kayo," utos ni Maya. Walang gumalaw noong una. Si Marcus ay nakatayo pa rin. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi makapaniwala sa narinig. "Sabi ko, maupo kayo." Ulit ni Maya.
Mas madiin ngayon. Dahan-dahang bumagsak si Marcos sa kanyang upuan, tila pinutulan ng litid sa tuhod. Tungkol sa San Roque Project, panimula ni Maya. Habang binubuklat ang folders sa kanyang harapan, ang bawat paglipat niya ng pahina ay lumilikha ng tunog na parang kidlat sa tenga ni Marcos. Binabawi ko ang approval nito. Bilang bagong chairman, hindi ko hahayaang sirain ng kumpanyang ito ang tahanan ng mga taong nagmalasakit sa akin noong panahong itinapon ako ng sarili kong pamilya. Tumingin siya kay Clara, diretso sa mga mata nito. At Miss Elizalde, dagdag ni Maya, masyado yatang luma ang marketing strategy nyo. Simula bukas, gusto kong makita ang lahat ng reports mo sa mesa ko bago mag-alas 8 ng umaga. Personal kong rerepasuhin ang bawat sentimo na ginagastos ng departamento mo. Namutla si Clara, pero buntis ako. At ako rin, sagot ni Maya nang walang pag-aalinlangan. Ang revelasyon ay muling nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya kay Marcos na ngayon ay nakayuko na, hindi makatingin sa kanya. Pero nandito ako, nagtatrabaho. Kung hindi mo kaya, ang pinto ay bukas para sa mga gustong umalis. Sumandal si Maya sa kanyang upuan. Ang dating Maya na nagmamakaawa sa labas ng pinto ay patay na. Ang nasa harap nila ngayon ay ang babaeng muling isinilang mula sa abo ng kanilang pang-aapi. Magsimula na tayo, sabi niya. Marami tayong dapat linisin sa kumpanyang ito at magsisimula tayo sa mga basurang nakabara sa daan. Ang dating malawak at maaliwalas na opisina ng Senior Vice President ay tila biglang lumiit at naging isang kulungan. Mula sa aking pwesto sa chairman's office, kitang-kita ko si Marcos sa pamamagitan ng mga dingding na salamin. Dati, siya ang naglalakad sa pasilyo ng may pagmamalaki. Suot ang kanyang mamahaling suit habang binabati siya ng mga empleyado ng may halong takot at paghanga. Ngayon, ang bawat pagpasok niya sa opisina ay para bang isang paglalakad patungo sa bitayan. Hindi ko siya tinanggal. Iyon ang inaasahan niyang gagawin ko. Ang sibakin siya sa pwesto upang matapos na ang lahat. Ngunit ang mabilis na kamatayan ng karera ay isang awa na hindi ko ibibigay. Hinayaan ko siyang manatili sa kanyang titulo, ngunit inalis ko ang kanyang pangil. Ulitin mo ito. Ang kalmado kong utos sabay lapag ng isang makapal na folder sa gilid ng aking mesa. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili ang aking mata sa screen ng aking laptop habang nagbabasa ng ibang report. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Marcos. Ang tunog ng kanyang pagngangalit ay pilit niyang pinipigil. Pangatlong beses ko na itong inulit, Maya. Ma'am Chairman, ang proposal na yan ay standard procedure ng kumpanya sa loob ng 5 taon. Walang mali diyan. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Nakatayo siya sa harap ko. Ang kanyang kurbata ay bahagyang lumuwag. At ang kanyang mga mata ay may mga itim na bilog sa ilalim. Tanda ng ilang gabing walang tulog. Standard procedure? Ulit ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng diin. Ang procedure na nagbabaliwala sa environmental impact sa San Roque? Ang procedure na nagpapahintulot sa under-the-table deals na nakita ko sa page 45? Dati, hinahayaan ito ng board dahil bulag sila sa kita. Pero ngayon, ako na ang mata ng kumpanyang ito. Sumandal ako sa aking upuan at pinag-cruise ang aking mga braso. Kung hindi mo kayang ayusin ang isang simpleng report, Marcos, baka kailangan na kitang ilipat sa archives doon, tahimik. Walang pressure. Walang Clara? Sa pagbanggit ko ng pangalan ni Clara, nakita ko ang pagtibok ng ugat sa kanyang panga. Alam kong yun ang kanyang kahinaan, ang kanyang pride. Hindi niya kayang aminin kay Clara na ang golden boy ng kumpanya ay isa na lamang utusan sa mata ng kanyang ex-wife. Aayusin ko, ang mariin niyang sagot, bagaman labag sa loob. Hinablot niya ang folder.
Ang tunog ng papel na nalukot sa kanyang mahigpit na hawak ay pumuno sa katahimikan. Tumalikod siya upang umalis, ngunit bago siya makahawak sa siradura ng pinto, nagsalita ako muli. Nga pala, Marcus, huminto siya. Ang kanyang balikat ay nanigas. Binuksan ko ang isang baunan na nasa aking gilid. Agad na kumalat sa air-conditioned na kwarto ang isang pamilyar na amoy, bawang, toyo, suka at laurel, adobo. Ang parehong adobo na niluluto ko noon sa bahay, ang parehong amoy na kinasusuklaman niya dahil kumakapit daw sa kanyang mamahaling damit. Tanghalian na, sabi ko nang may bahagyang ngiti. Masarap pala kumain ng adobo dito sa opisina. Hindi naman pala mabaho. Baka ang ilong mo lang ang may problema noon. Hindi siya lumingon, ngunit nakita ko ang pamumula ng kanyang tainga. Padabog niyang binuksan ang pinto at lumabas. Dala ang kanyang kahihiyan at ang report na kailangan niyang ulitin hanggang madaling araw. Bumalik ako sa pagkain. Subalit sa bawat subo ko, hindi tagumpay ang nalalasahan ko, kundi pagod. Nakakapagod ang magalit. Nakakapagod ang magplano ng paghihiganti. Napahawak ako sa aking tiyan. Para sa'yo ito, anak. Para hindi ka nila matapakan tulad ng ginawa nila sa akin. Sa kabilang banda, sa opisina ni Marcus, nagsisimula na ang ibang uri ng bagyo. Kitang-kita ko mula sa aking monitor. Dahil ipinakabit ko ang access ng CCTV ng kanyang kwarto sa aking computer. Ang pagpasok ni Clara. Hindi siya kumatok. Ang kanyang mukha ay nakasimangot at ang kanyang kilos ay padabog. Inilipat ko ang aking tingin sa monitor. Ang dating matahimik na opisina ni Marcus ay naging entablado ng isang teleserye na ako mismo ang direktor, manunulat at nag-iisang manonood. Ang audio feed ay malinaw na dumadaloy sa speakers ng aking laptop. Bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa kanilang perfect relationship. I can't believe this, Marcus. Ang boses ni Clara ay matinis. Halos basagin ang salamin. Padabog niyang ibinagsak ang kanyang mamahaling designer bag sa ibabaw ng mesa dahilan upang magliparan ng ilang pahina ng report na kakatapos lang ayusin ni Marcus. Napapikit si Marcus, hinihilot ang kanyang sentido na tila ba puputok na sa sakit. Clara, please, hinaan mo ang boses mo. Rinig tayo sa labas. Rinig tayo niya. I don't care. Sigaw pabalik ni Clara. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na hindi sanay matanggihan. Sinabi mo sa akin, magiging relaxing ang pregnancy ko. You promised me vacations, shopping sprees, and spa dates. Pero ano ito? Ginagawa akong alila ng ex-wife mo. Pinapapunta niya ako sa site inspection sa ilalim ng init ng araw. Buntis ako, Marcus, buntis! Tumingin ako sa sarili kong tiyan. Buntis din ako, Clara. Bulong ko sa hangin. Pero noong ako ang asawa ni Marcus, naglalakad ako sa baha para lang makapamalengke ng mura. Sa screen, nakita kong lumapit si Marcus kay Clara. Sinusubukang hawakan ang balikat nito, ngunit tinabig siya ng babae ng marahas. Ang pagtanggi na yon ay isang sampal sa pagkalalaki ni Marcus. Gumawa ka ng parahan. Duro ni Clara sa mukha ni Marcus. Ang kanyang mahabang kuko ay halos tumusok sa dibdib ng lalaki. Kausapin mo ang daddy. Or do something illegal, I don't care. Just get her out of that chair. Kung hindi, ako mismo ang aalis. At sinisigurado ko sa iyo, Marcus, kapag umalis ako, dadalhin ko ang shares ng daddy ko at babagsak ka sa putikan na pinanggalingan mo. Natigilan si Marcus. Ang takot ay gumuhit sa kanyang mga mata. Takot hindi sa pagkawala ng asawa, kundi sa pagkawala ng kapit. Ang pag-ibig na ipinagmalaki nila sa akin noon ay wala palang pinagkaiba sa isang transaksyon sa negosyo. Kapag wala ng pakinabang, wala na ring pagmamahal. Tinalikuran siya ni Clara at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay mariin at mabigat. Nang bumukas at sumara ang pinto, naiwan si Marcus
na nakatayo sa gitna ng kwarto, mag-isa at mukhang talunan. Napaupo siya sa kanyang swivel chair at napahawak sa kanyang tiyan. Marahil ay kumukulo na ito sa gutom. Tanghaling tapat na at wala siyang dalang pagkain. Wala nang Maya na magdadala ng mainit na baon. Wala nang Maya na magtatanong kung kumain na ba siya. Ang meron na lang siya ay isang opisina na puno ng papel, isang asawang demanding at isang gutom na hindi mapupunan ng pride. Pinatay ko ang monitor. Ang itim na screen ay nagpakita ng aking refleksyon. Walang ngiti sa aking mga labi. Akala ko, magiging masaya ako na makita silang nag-aaway. Pero ang naramdaman ko lang ay isang malalim na lungkot at awa. Awa para sa dating Maya na nagpakatanga sa isang lalaking tulad ni Marcus. Hindi ka kawalan, Marcus, isip-isip ko. Ikaw ang nawalan. Biglang tumunog ang intercom sa aking mesa. Ang boses ng aking sekretarya ay pumasok sa katahimikan. Mamaya, tumatawag po si Aling Zenny sa lobby. Nagwawala po. Gusto daw po kayong makausap dahil tinanggal daw po ang access niya sa company car at credit cards. Napangiti ako ng bahagya. Ang pangalawang yugto ng impyerno ay nagsisimula na. Ang pagputol sa ugat ng kanilang luho. Papasukin mo siya, utos ko. Pero sa conference room, ayaw kong madumihan ang opisina ko ng mga salita niya. Tumayo ako at inayos ang aking blazer. Oras na para harapin ang Reyna Ina na nagpahirap sa akin sa loob ng maraming taon. Ang pagkakaiba lang ngayon, ako na ang may hawak ng setro at siya na ang luluhod. Habang naglalakad ako patungo sa conference room, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. Hindi ito takot. Ito ay ang bigat ng hustisya na matagal nang naantala. Sa bawat hakbang, iniiwan ko ang anino ng api-apihang manugang at sinusuot ang baluti ng babaeng hindi na muling magpapaapi. Binuksan ko ang pinto ng conference room at doon nakita ko si Aling Zenny. Pulang-pula ang muka, handa nang magbuga ng apoy. Pero nang makita niya ako, ang bago at matapang na Maya, ang apoy sa kanyang mga mata ay biglang naging abo ng pagkabigla. Magandang tanghali, inay. Bati ko. Ang bawat pantig ay puno ng sarkasmo na kasing lamig ng bakal. Mukhang may problema tayo sa budget. Ang conference room ay naging saksi sa pagguho ng dignidad ni Aling Zenny. Nakatayo siya sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang muka ay kasing pula ng lipstick na suot niya, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Sa harap niya, nakalapag ang isang black credit card na putol na sa gitna. Wala kang karapatan, ang sigaw ni Aling Zenny. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong puot at kahihiyan. Pera ito ng anak ko. Pinaghirapan ito ni Marcus. Paano mo nagawang ipahiya ako sa cashier kanina? Declined? Ako? Declined? Kalmado akong sumimsim sa aking kape. Ang init nito ay gumuhit sa aking lalamunan. Isang matinding kaibahan sa lamig ng aking pakikitungo sa kanya. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa sa platito nang walang nililikhang ingay. Correction, Aling Zenny. Ang sagot ko, ang aking tinig ay mababa, ngunit puno ng otoridad. Pera ito ng kumpanya at bilang chairman, karapatan kong putulin ang anumang gastusin na hindi naman nakakatulong sa negosyo. Ang mga mamahaling bag, spa treatment at pagsusugal mo, hindi yan business expenses. Tinitigan ko siya sa mata. Dati, ang mga matang yun ay nagpapaiyak sa akin sa takot. Ngayon, nakikita ko na lang ang isang matandang babae na takot mawalan ng luho. At isa pa, dagdag ko, habang tumatayo at naglalakad palapit sa kanya, huwag mong kalilimutan, ang bahay na tinitirhan nyo, ang kotseng sinasakyan nyo, at ang sweldong tinatanggap ng anak mo. Lahat ng yan, ako ang pumipirma. Kaya kung ayaw mong matulog sa kalsada mamayang gabi, iminumungkahi kong huwag mo akong sigawan sa loob ng opisina ko. Nanlaki ang mga mata ni Aling Zenny. Ang kanyang bibig ay bumukas-sara,
ngunit walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Ako na ang may hawak ng gripo at kaya kong patayin ang daloy ng tubig anumang oras. Padabog niyang kinuha ang kanyang bag at lumabas ng kwarto. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat at puno ng pagmamaktol. Ngunit alam ko, hindi doon natatapos ang lahat. Ang pagputol ko sa kanilang panggastos ay hindi lang parusa. Ito ay isang bitag. Bumalik ako sa aking opisina at binuksan ang monitor. Tama ang hinala ko. Dumiretso si Aling Zenny sa opisina ni Marcus at hindi siya nag-iisa. Naroon din si Clara na nakaupo sa sofa at umiiyak. Nakita ko sa monitor kung paano sinalubong ni Marcus ang dalawang babaeng pinakamahalaga sa buhay niya, ang kanyang ina at ang kanyang karelasyon. Ngunit sa halip na yakap o halik, ang sumalubong sa kanya ay hagupit ng mga salita at sumbat. Si Aling Zenny ay halos manginig sa galit habang inihahagis ang putol na credit card sa mukha ni Marcus. Ang piraso ng plastik ay tumama sa kanyang pisngi bago nahulog sa sahig. Isang maliit na bagay na nagdulot ng malaking hiwa sa kanyang dignidad. Marcus, ano ito? Ang sigaw ni Aling Zenny, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong puot at kahihiyan. Pinahiya ako ng asawa mo sa harap ng maraming tao. Declined. Wala raw laman. Paano mo hinayaang mangyari ito? Ikaw ang lalaki. Ikaw dapat ang masusunod. Sa kabilang banda, si Clara ay hindi nagpahuli. Tumayo ito mula sa sofa. Hawak ang kanyang tiyan na tila ginagawa itong sandata. At ako, Marcus? Ang matinis niyang tanong. Ang allowance ko? Ang pambayad sa Obigine? Ang shopping ko para sa baby shower? Sinabi ng secretary mo na on hold ang lahat ng request ko dahil sa utos ng chairman. Ano ba talaga? Mayaman ka ba? O isa ka lang ding palamunin ng ex-wife mo? Napaupo si Marcus sa kanyang swivel chair. Sapo ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mata ay mapula. At ang kanyang pawis ay tumutulo sa kanyang noo kahit na malamig ang opisina. Para siyang isang hayop na nakukulong sa pagitan ng dalawang leon. Tumahimik kayo! Ang biglang sigaw ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na bumasag sa ingay ng dalawang babae. Hindi niyo ba nakikita? Ginagawa niya ito para sirain tayo. Kapag nagpadala tayo sa galit, mananalo siya. Eh ano ang gagawin mo? Hamon ni Clara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kung hindi mo kayang ibigay ang pangangailangan ko at ng anak natin, baka mas mabuting umuwi na lang ako sa daddy ko. Sigurado ako, hindi niya hahayaang magutom ang apo niya. Ang banta na yon ay tumama kay Marcus ng sapul. Alam kong takot siyang mawala si Clara, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa koneksyon at yaman ng pamilya nito. Kapag nawala si Clara, mawawala ang huling hibla ng kanyang pag-asa na manatili sa alta sosyedad. Huminga siya ng malalim, tila gumagawa ng isang desisyon na alam niyang mali pero kailangan. Tumingin siya sa kanyang ina at kay Clara ng may madilim na determinasyon. Bigyan niyo ako ng isang araw, ang madiin niyang sabi. Bukas, magkakaroon kayo ng pera. Cash. Hindi dadaan sa bangko. Hindi dadaan kay Maya. Siguraduhin mo lang, Marcus, ang banta ni Aling Zenny bago padabog na lumabas ng pinto. Sumunod si Clara, ngunit hindi bago bigyan si Marcus ng isang huling tingin na puno ng pagdududa. Nang maiwan si Marcus na mag-isa, nakita ko sa monitor ang pagbabago ng kanyang anyo. Mula sa pagiging talunan, naging tuso ang kanyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang isang lumang telepono, isang burner phone na hindi nakarehistro sa kumpanya. Pinanood ko ang bawat galaw ng kanyang mga labi habang may tinatawagan siya. Pinalakas ko ang volume ng audio feed. Hello, Mr. Lim? Ang boses ni Marcus ay pabulong ngunit malinaw. Oo, ako ito.
Yung tungkol sa mga bakal at semento sa warehouse ng San Roque Project. Yung mga hindi pa nai-inventory. Oo, kunin mo na ngayong gabi. Alahati ng presyo. Basta cash. Kaliwaan. Napasinghap ako. Ang San Roque Project. Ang proyekto na ipinatigil ko. Ang mga materyales na nandoon ay para sa pagtatayo ng mga bahay ng mahihirap at ngayon ay ibebenta niya ng patago sa black market para lang matustusan ang luho ng ina at kabit niya. Sige, patuloy ni Marcos sa telepono. 11:00 ng gabi, sa likod ng warehouse. Ako mismo ang magbubukas ng gate. Huwag kang magsasama ng marami. Ibinaba niya ang telepono at isinandal ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan. Isang nangiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala niya ay nakahanap siya ng lusot. Akala niya ay naisahan niya ako. Hindi niya alam, sa kabilang kwarto, narinig ko ang lahat. At hindi lang ako nakinig, nakarecord ang bawat salita. Dahan-dahan kong isinara ang aking laptop. Ang galit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig na awa. Ito na ang huling pako sa kabaong ni Marcos. Hindi ko siya kailangang tanggalin dahil sa incompetence. Matatanggal siya at makukulong dahil sa pagnanakaw, qualified theft, estafa. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Manansala. Attorney, ang sabi ko, ang aking boses ay kalmado at tiyak. Maghanda ka at tawagan mo ang mga pulis. May huhulihin tayong daga ngayong gabi. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang ulan ay nagsisimula na namang bumuhos sa labas. Tinatakpan ng lungsod ng isang kulay abong kumot. Mamayang gabi, sa gitna ng dilim at ulan, matatapos na ang paghahari-harian ni Marcus. Akala niya ay pera ang sasalubong sa kanya sa warehouse, pero ang naghihintay sa kanya doon ay ang katotohanan at ang posas na matagal nang nakalaan para sa kanyang mga kamay. Sayang ka, Marcus. Bulong ko sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang anino sa monitor na nagliligpit ng gamit, tiwala sa kanyang maitim na plano. Binigyan kita ng pagkakataong magbago, pero pinili mong magpakain sa sistema. Ang laro ay tapos na, at ako ang nanalo. Ang gabi ay balot ng lagim at lamig, tila nakikiayon ang panahon sa krimeng magaganap. Ang ulan ay bumubuhos ng walang humpay sa bubong ng lumang warehouse sa San Roque, lumilikha ng isang maindayog na ingay na sapat upang takpan ng anumang bulungan o kaluskos sa labas. Nakatayo ako sa dilim, sa likod ng isang tumpok ng mga hollow blocks, kasama si Attorney Manansala at ang ilang operatiba ng pulisya. Basang-basa ang aming mga sapatos sa putik, ngunit wala ni isa sa amin ang gumalaw. Ang aming mga mata ay nakapako sa iisang direksyon, sa gate ng warehouse na dahan-dahang bumubukas. Mula sa dilim, sumulpot ang isang itim na van. Ang ilaw nito ay humiwa sa ulan. Tumama sa mukha ng isang lalaking kanina pa, nag-aabang sa gilid. Si Marcus. Nakasuot siya ng raincoat, ngunit kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot. Ito na ang golden boy ng Prime Horizon, ang lalaking nagtapos sa top university, na ngayon ay nag-aabang sa dilim, tulad ng isang magnanakaw para ibenta ang gamit ng kumpanya. Bumaba ang bintana ng van. Nagkaroon ng mabilis na abutan. Isang makapal na sobre ang iniabot kay Marcus at kapalit nito ay ang susi ng warehouse. Madaliin niyo. Narinig kong sabi ni Marcus. Ang boses niya ay garalgal at puno ng pagmamadali. Kailangan maitakas na ang mga semento at bakal bago mag-umaga. Bumaba ang dalawang lalaki mula sa van at nagsimulang maghakot. Ang bawat sako ng semento na binuhat nila ay parabang bigat na nadadagdag sa sentensya ni Marcus. Ito ang mga sementong dapat sana ay magiging pundasyon ng mga bagong bahay para sa mga nasunugan sa San Roque. Ito ang mga bakal
na magpapatibay sa kanilang mga pangarap. At ngayon, ibinebenta lang ni Marcus para sa luho ng kanyang ina at kabit. Tumingin ako kay Attorney Manansala at tumango. Ito na ang oras. Sa isang iglap, binuksan ng mga pulis ang malalakas na spotlight na nakapalibot sa warehouse. Ang dilim ay biglang naging nakasisilaw na liwanag. Ang mga patak ng ulan ay nagmukhang mga kristal na bumabagsak mula sa langit. Napahawak si Marcus sa kanyang mata, nasilaw sa biglaang liwanag. Ang dalawang pahinante ay natigilan sa pagbubuhat at ang driver ng van ay tinangkang paandarin ang sasakyan. Ngunit hinarangan na ito ng mobile car ng pulisya. "Huwag kayong kikilos! Pulis ito!" Ang sigaw ng Chief of Police, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Si Marcus ay napaupo sa putikan. Ang kanyang mukha ay putla pa sa papel. Ang sobre ng pera ay nahulog mula sa kanyang kamay at sumabog ang laman nito sa basang lupa. Ang mga perang papel ay lumutang sa putik, isang simbolismo ng kanyang maruming hangarin. Dahan-dahan akong lumabas mula sa aking pinagtataguan. Ang payong na hawak ni Attorney Manansala ay prinotektahan ako mula sa ulan. Habang naglalakad ako, palapit kay Marcus. Ang tunog ng aking sapatos sa semento ay tila mga yabag ng isang hukom na papalapit sa nasasakdal. Nang makita ako ni Marcus, ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng isang desperadong pag-asa. "Maya," ang tawag niya. Pilit na tumatayo, kahit nanginginig ang tuhod. "Maya, Hon, let me explain. Hindi ito ang iniisip mo. Sineset up lang nila ako." Tumigil ako sa harap niya. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang dating arogante at malinis na Marcus ay ngayoy puno ng putik, basang-basa at mukhang kaawa-awa. "Hon?" ang tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim na mas matalas pa sa patalim. "Huwag mo akong tawaging Hon, Marcus. Ang asawa mo ay nasa mansyon, naghihintay ng pera para sa shopping niya. Ang nasa harap mo ngayon ay ang chairman ng kumpanyang ninanakawan mo." Lumapit ako ng kaunti, sapat lang para maamoy ko ang takot sa kanya. "Qualified theft, Marcus," bulong ko. "Walang piyansa yan kapag ganyan kalaki ang halaga. At dahil nahuli ka sa akto, kasama ang ebidensya ng CCTV at recording ng tawag mo, sa tingin mo, makakalusot ka pa?" Biglang lumuhod si Marcos sa harap ko. Hinawakan niya ang laylayan ng aking pantalon. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. "Maya, parang awa mo na. Buntis si Clara. May sakit si Mama. Ginawa ko lang ito para sa kanila. Huwag mo akong ipakulong. Gagawin ko ang lahat. Magre-resign ako. Aalis ako. Pero huwag lang kulong. Masisira ang buhay ko." Hinawi ko ang kanyang kamay. Ang dampi ng kanyang balat ay malamig at lagkit. "Nasira na ang buhay mo, Marcus," sagot ko. Ang aking puso ay tumigas na parang bato. "Nasira mo ito noong araw na pinalayas mo ang buntis mong asawa sa gitna ng ulan. Nasira mo ito noong pinili mong nakawin ang pangarap ng mga taga San Roque para lang sa kasakiman nyo. Ang ginagawa ko ngayon, hindi ito paghihiganti. Ito ay hustisya." Sininyasan ko ang mga pulis. Agad nilang dinaluhan si Marcus. Ang tunog ng bakal na posas na isinara sa kanyang mga pulso ay isang musika sa aking pandinig. Ang musika ng katapusan ng kanyang kasamaan. Habang hinihila siya ng mga pulis, patungo sa patrol car, patuloy ang kanyang pagsigaw at pagmamakaawa. "Maya, maawa ka, Maya." Ngunit hindi na ako lumingon. Tumingin ako sa mga sako ng semento na nailigtas namin. Tumingin ako sa ulan na ngayon ay tila naghuhugas sa dumi ng gabing ito. Kinuha ko ang aking telepono. Nakita kong tumatawag si Clara. Marahil ay nagtataka na siya kung bakit wala pa si Marcus, kung bakit wala pa ang pera. Pinindot ko ang answer button at itinapat ang telepono sa aking tainga. "Marcus, nasaan ka na?"
Ang iritableng boses ni Clara ang bumungad. Kanina pa ako naghihintay. Nakuha mo na ba ang cash? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Wala si Marcos, Clara, sabi ko ng mahinahon. At wala ring pera. Ang meron lang siya ngayon ay isang selda. Narinig ko ang pagsinghap sa kabilang linya, kasunod ng katahimikan. Matulog ka na, Clara, dagdag ko. Dahil bukas, paggising mo, wala na kayong matitirhan. Ang laro ay tapos na. Ibinaba ko ang tawag at tumingala sa langit. Ang ulan ay tumitila na. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman, nararamdaman ko na ang pagsikat ng araw. Ang maskara ni Marcus ay natanggal na at ang tunay na mukha ng kasakiman ay nakalantad na sa mundo. Ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay tila mas maliwanag, ngunit para sa mga naninirahan sa mansyon ng mga De Los Santos, ito ang pinakamadilim na bukang liwayway. Ang katahimikan ng subdivision ay binasag hindi ng ingay, kundi ng sunod-sunod na balita na lumabas sa mga telebisyon at kumalat sa social media. Sa screen ng bawat cellphone sa buong bansa, bumampang ang mukha ni Marcos. Ang headline ay malaki at malinaw. Senior Vice President ng Prime Horizon, huli sa akto ng pagnanakaw. Ang video ng kanyang pagkakaaresto sa gitna ng ulan, ang kanyang mukhang puno ng putik habang ipinapasok sa patrol car ay naging viral sa loob lamang ng ilang oras. Ang golden boy ng corporate world ay naging mukha ng kahihiyan. Sa loob ng mansyon, ang bawat tunog ng notification mula sa mga gadget ay parang hagupit ng latigo para kay Clara at Aling Zenny. Nakaupo sila sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga mamahaling kagamitan na ngayon ay tila mga anino na lamang ng kanilang nakaraang luho. Hindi ito maaari. Ang hysterical na sigaw ni Aling Zenny. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Habang hawak ang kanyang tablet, binabasa ang mga komento ng mga tao, mga dating kaibigan na ngayon ay itinatakwil na siya, mga kapitbahay na tumatawag sa kanila na pamilya ng mga magnanakaw. Kailangang linisin ni Marcos ang pangalan natin. Clara, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang daddy mo. Si Clara, na nakatulala sa kawalan, ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay mugto. Ang teleponong kanina pa niya sinusubukang itawag sa kanyang ama ay nakalapag na sa sahig. Wala na, inay. Ang boses ni Clara ay walang buhay, tila isang tuyong dahon. Pinutol na ni Daddy ang ugnayan sa atin. Sinabi niya sa media kanina na wala siyang kinalaman sa ginawa ni Marcos. Itinakwil na niya ako at ang shares na ipinangako niya, binenta na niya sa isang misteryosong investor para iligtas ang sarili niyang pangalan. Nagsalubong ang kanilang tingin at sa unang pagkakataon, nakikita nila sa isa't isa ang takot na hindi kayang bilhin ng pera. Ang alyansang nabuo sa kasakiman ay unti-unti nang nagkakalas-kalas sa harap ng dilubyo. Narinig ang malakas na katok sa pintuan. Hindi ito ang magalang na katok ng isang bisita. Ito ay ang mabigat at formal na katok ng katotohanan. Pumasok si Attorney Manansala, kasama ang ilang mga tauhan na nakasuot ng uniforme. Sa likod nila, pumasok ako. Suot ko ang isang simpleng puting bestida. Walang anumang alahas, ngunit ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay nagpapaalala sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Anong ginagawa niyo rito? Ang sigaw ni Aling Zenny, pilit na ibinabalik ang kanyang dating angas, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi niyo pwedeng pasukin ang bahay na ito nang walang pahintulot. Iniabot ni Attorney Manansala ang isang makapal na folder. Ito ang Notice of Eviction, Mrs. De Los Santos. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa Prime Horizon Holdings at dahil ang kumpanya ay nasa ilalim na ng pamumuno ni Miss Cortez at dahil na rin sa utang ni Marcos na hindi mababayaran mula sa ninakaw na pondo. Kailangan nyo nang lisanin ang property na ito sa loob ng 2 oras. 2 oras?
Ang sigaw ni Clara. Tumayo siya ng mabilis, ngunit agad ding napahawak sa mesa dahil sa pagkahilo. Buntis ako. Saan niyo kami gustong tumira? Sa kalsada? Tinitigan ko si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang parehong galit na nakita ko nung araw na pinalayas nila ako sa ulan. Naalala mo ba ang tanong na yan, Clara? Ang tanong ko sa mahinahong tinig. Iyan din ang itinanong ko kay Marcus noong pinalayas niya ako. Ang sagot niya sa akin, wala akong pakialam. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako tulad ni Marcus. Sininyasan ko si Attorney Manansala. Naglabas siya ng isa pang dokumento. Ang chairman ay naglaan ng isang maliit na unit sa labas ng lungsod. Paliwanag ni attorney. Hindi ito mansyon. Wala itong swimming pool o maid's room, pero may bubong ito na hindi tumutulo. Doon kayo pansamantalang manunuluyan habang dinidinig ang kaso ni Marcus. Ayoko! Ang sigaw ni Aling Zeni. Ang kanyang pride ay pilit pa rin kumakapit sa putikan. Hindi ako titira sa squatter area. Desisyon niyo yan, ang sagot ko. Pero pagkalipas ng 2 oras, ang mga gwardya ay ilalabas na ang lahat ng gamit niyo sa gate, kasama ang mga mamahaling bag na binili niyo gamit ang perang hindi naman sa inyo. Naglakad ako palapit kay Aling Zeni. Yumuko ako ng kaunti upang mapantayan ang kanyang mukha. Amoy na amoy ko ang mamahaling pabango na suot niya, ang huling bakas ng kanyang pagiging alta. Inay, ang bulong ko. Ang amoy kusina na kinasusuklaman niyo noon ay siya ng ngayong amoy ng kalayaan ko. At ang amoy ng luhong pinagyayabang niyo ngayon, iyan na ang amoy ng bilangguan niyo. Tumalikod ako at naglakad palabas. Hindi ko na hinintay ang kanilang pagsigaw o pag-iyak. Habang pababa ako sa hagdan, narinig ko ang tunog ng mga tauhan ni attorney na nagsisimula ng mag-imbentaryo ng mga kagamitan. Ang bawat piraso ng muebles, ang bawat painting, ay tinitingnan at itinatala. Paglabas ko ng mansyon, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Naramdaman ko ang munting sipa sa aking sinapupunan. Isang munting buhay na malayo sa puot, malayo sa kasakiman. Malaya na tayo, anak. Bulong ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Ang laro ay hindi lang tapos. Ang laro ay napanalunan na ng hustisya. Ang karma na dumarating sa kanila ay hindi lamang legal, kundi digital at sosyal. Isang kahihiyan na hinding-hindi mabubura ng panahon. Habang si Marcus ay nahaharap sa mahabang taon, sa loob ng selda, si Clara at Aling Zeni ay matututo kung paano mabuhay sa mundo na dati ay kinukutya nila. At ako ay magsisimulang muli. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng napatunayan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa tibay ng kalooban at linis ng konsensya. Lumipas ang ilang buwan at ang simoy ng hangin sa San Roque ay hindi na amoy imburnal o amoy basura. Ngayon, ang hangin ay may kasamang amoy ng bagong pinturang pader at sariwang simento mula sa mga itinatayong bahay. Hindi ito ang magarbong mall na pinangarap ni Marcus. Ito ay ang Lontian Residences, isang komunidad ng mga disenteng pabahay para sa mga mahihirap na may sariling health center, daycare, at livelihood center para sa mga kababaihan. Nakatayo ako sa gitna ng plaza ng bagong komunidad. Suot ang isang maluwag na itim na bestida na sadyang idinisenyo para sa aking malaking tiyan. 8 buwan na ang aking dinadala. Ramdam ko ang bawat sipa ng aking anak. Tila ba nakikiisa siya sa kasiyahang bumabalot sa paligid. Ang aking maikling buhok ay bahagyang hinahampas ng hangin at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang aking mukha ay hindi na nagtatago ng lungkot sa likod ng pilit ng ngiti. Ma'am Maya, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Ang boses ng aking sekretarya ay puno ng paghanga. Tumango ako
at lumakad palapit sa gitna. Ngunit bago ko hawakan ang gunting, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin. "Maya, anak." Si Aling Teresita iyon. Nakasuot siya ng isang bagong bestida na binili ko para sa kanya. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling payak at mapagmahal. May dala siyang isang maliit na balutan ng telang pranela. "Nay Teresita," bati ko, at agad ko siyang niyakap ng mahigpit. "Dapat po ay nandoon kayo sa unahan. Kayo ang inspirasyon ng proyektong ito." "Huwag na, anak. Sapat na sa akin ang makitang may maayos na matutuluyan ang mga apo ko," ang sabi niya habang iniaabot ang balutan. "Ginawa ko ito para sa darating mong panganay. Isang kumot na gawa sa mga itinabing tela. Hindi ito mamahalin, pero puno ito ng pagmamahal. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ipinatong ko ang aking kamay sa kumot. Ang tela ay malambot at amoy araw. Ito ang tinatawag nating golden moment. Isang sandali kung saan ang halaga ng isang bagay ay hindi nasusukat sa presyo nito sa mall, kundi sa oras at pag-aalaga na ibinuhos dito. "Salamat po, Nay. Ito ang magiging paboritong kumot niya," bulong ko. Sa harap ng maraming tao, kinuha ko ang gunting. Tumingin ako sa paligid. Naroon ang mga dating kapitbahay ko sa San Roque, ang mga taong nagbahagi sa akin ng kanin at asin noong wala akong makain. Ang kanilang mga mata ay nagkislap sa pasasalamat. Pinutol ko ang ribon. Ang tunog ng paghihiwalay ng tela ay tila huling tunog ng aking nakaraan. Kasabay nito ay ang malakas na palakpakan ng mga tao, isang tunog na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang papuri sa loob ng boardroom. Habang nagkakasiyahan ang lahat, lumapit sa akin si Attorney Manansala. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng ginhawa. "Mamaya, may balita po mula sa korte." Simula niya. Hinatulan na po si Marcos. 12 taon para sa qualified theft at estafa. Walang piyansa. At tungkol naman kay Clara at Aling Zenny, huminto siya sandali, tila nag-aalangan. "Ano po ang nangyari sa kanila?" tanong ko ng mahinahon. "Nakaalis na po sila sa pansamantalang unit na ibinigay niyo. Ayon sa balita, bumalik po si Clara sa kanyang ama, ngunit hindi siya tinanggap nito sa loob ng mansyon. Nakatira daw po sila ngayon sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Si Aling Zenny ay, balita ko, ay naglalabada na rin para matustusan ang pangangailangan nila habang hinihintay ang panganganak ni Clara." Napatitig ako sa malayo. Ang larawan ni Aling Zenny na naglalabada, ang parehong gawaing kinutya niya sa akin noon, ay isang malupit na biro ng tadhana. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pagpapaalala sa iyo ng mga bagay na minaliit mo. "Salamat, attorney," ang tanging nasabi ko. Hindi ako nakaramdam ng galak sa kanilang paghihirap. Ang naramdaman ko lang ay ang pagtatapos ng isang kabanata. Ang kanilang buhay ay hindi na bahagi ng sa akin. Naglakad ako palapit sa isang bench at naupo. Hinaplos ko ang aking tiyan. Ang tagumpay ko ay hindi ang pagkakakulong ni Marcos, hindi rin ang pagbagsak ni na Clara at Aling Zenny. Ang tunay kong tagumpay ay ang makitang nakangiti ang mga bata sa San Roque. Ang makitang may pag-asa ang mga nanay sa Livelihood Center. At ang mapagtanto na ako, si Maya, ay hindi pala kailangan ng isang Marcos para maging buo. Ang yaman na iniwan ni tatay ay hindi lang ang mga kumpanya at lupa, kundi ang pagkakataong gamitin ang mga ito para sa kabutihan. Tiningala ko ang langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng isang napakagandang kulay, kahel at lila sa kalawakan. Parang isang obra maestra na iginuhit ng Diyos para sa gabing ito. "Tatay, sana ay nakikita mo kami ngayon." Bulong ko sa hangin. "May maayos na tayong tahanan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. Ang iyong prinsesa ay isa ng reyna, ang reyna ng kanyang sariling buhay." Sa sandaling iyon,
naramdaman ko ang muling pagsipa ng aking anak. Isang malakas at masiglang sipa. Napangiti ako habang may isang luhang pumatak sa aking pisngi. Isang luha ng purong kaligayahan. Ang buhay ay puno ng bagyo, oo. Pero natutunan ko na ang bawat patak ng ulan ay kailangan upang sumibol ang mga bagong bulaklak. Ang aking paglalakbay mula sa amoy kusina patungo sa amoy tagumpay ay hindi naging madali. Pero sulit ang bawat sakit. Dahil sa dulo ng lahat, natagpuan ko ang tunay na yaman, ang aking sarili. 5 taon na ang lumipas. Ang sikat ng umaga sa aking beranda ay tila isang mainit na yakap na nagpapaalala sa akin na ang bawat gabi, gaano man kadilim, ay may katapusan. Nakaupo ako sa isang tumba-tumbang gawa sa matibay na nara, habang pinagmamasdan ng aking anak na si Gabriel. Gabriel na masayang naghahabol ng mga paru-paro sa garden. Ang kanyang tawa ay parang mga kristal na bumabasag sa katahimikan ng umaga. Isang tunog na mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang halaga ng shares sa stock market. Si Gabriel ang aking buhay, ang aking muling pagsilang. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang katatagan ni Tatay Carding at ang lambot ng puso na pilit kong iningatan sa gitna ng digmaan ng buhay. Kinuha ko ang isang kwaderno at nagsimulang magsulat. Hindi ito ulat para sa board of directors. Ito ay isang liham para sa aking anak. Nababasahin niya balang araw. Mahal kong Gabriel, isinilang ka sa gitna ng bagyo. Ngunit huwag mong kakalimutan na ikaw ang nagdala ng bahaghari sa buhay ni nanay. Balang araw, maririnig mo ang kwento ng ating pamilya. Malalaman mo ang tungkol sa iyong ama, ang lalaking nabulag ng kinang ng ginto at nawalan ng lahat dahil sa kasakiman. Huwag kang magtanim ng galit sa kanya. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na pipigil sa iyo sa paglipad. Ipagdasal mo na lang na sa loob ng malamig na rehas, matagpuan niya ang tunay na pagsisisi. Huminto ako sandali at tumingin sa malayo. Balita ko ay tumanda na nang husto si Marcos sa loob ng bilangguan. Si Aling Zenny naman ay madalas makitang naglalakad sa kalsada. Bit-bit ang mga basket ng labada. Ang kanyang dating taas noong tindig ay tuluyan ng binaluktot ng hirap at hiya. Si Clara, balita ko ay nagtatrabaho na siya bilang isang kahera sa isang maliit na grocery. Pilit na itinataguyod ang kanyang anak sa gitna ng kakapusan. Hindi ko sila kinamumuhian. Ang hustisya ay natapos na noong araw na makuha ko ang aking kalayaan. Ang kanilang kalagayan ngayon ay hindi ko ginusto, ngunit iyon ang bunga ng mga binhing itinanim nila noon. Ang karma ay hindi isang parusa. Ito ay isang salamin lamang ng sarili nating mga gawa. Gabriel, ang tunay na yaman ay hindi ang mansyong tinitirhan natin o ang kumpanyang pinapatakbo ko. Ang tunay na yaman ay ang kakayahan mong tumayo matapos kang madapa. Ang tunay na yaman ay ang amoy ng kusina na napuno ng pagmamahal, ang init ng kamay na handang tumulong sa kapwa, at ang kapayapaan ng loob na walang perang makakabili. Isinara ko ang kwaderno. Naramdaman ko ang maliliit na bisig na yumakap sa aking leeg mula sa likuran. Ang amoy ni Gabriel, amoy ng baby powder at sariwang pawis, ay ang pinakamabangong pabango sa buong mundo. Nanay, laro tayo. Ang yaya niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang pisngi. Sige anak, laro tayo. Tumayo ako at iniwan ang kwaderno sa mesa. Ang hangin ay humihip ng dahan-dahan, dinala ang bango ng mga bulaklak ng kalachuchi sa buong paligid. Ang Prime Horizon ay patuloy na lumalago. Ang San Roque ay isa ng masayang komunidad. At ako ay higit pa sa isang chairman. Ako ay isang ina. Ako ay isang babaeng buo, matatag, at malaya. Sa mga nakikinig sa aking kwento, lalo na sa mga kababaihang pakiramdam,
ay itinapon na at wala ng halaga. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang inyong pagkabasag ay hindi katapusan. Iyon ay pagkakataon para buuin ang inyong sarili sa isang mas magandang paraan. Minsan akong naging amoy kusina sa mata ng iba, pero ngayon ako ang nagluluto ng sarili kong tadhana. At sinisiguro ko sa inyo, ang lasa ng tagumpay na galing sa sariling pagsisikap ay ang pinakamatamis na regalong maibibigay nyo sa inyong sarili. Ang aking pangalan ay Maya, at ito ang aking muling pagsilang.